Mga kapuso, anong parte ng iyong bahay ang lagi niyong nililinis? Kitchen. Ando doon lahat ang mga pagkain. Kumisan doon din ako makain. Sa banyo po, pag malinis po yung banyo natin, malinis po yung taong nakatira. Sala. Ang sala, tanggapan ng bisita natin. Kung pagiging OC sa kalinisan ng usapan, aba, relate si Mami Melanie dyan. Ayaw ko lang talaga ng makalat. Na-stress ako kapag makalat tignan. Ayoko rin na malikabok kasi natitrigger yung pag-aaching. Tapos nangangati din yung mata ko pala pag malikabok. Natitrigger din daw ang asma ng 7 taong gulang na anak niyang si Samantha kapag maalikabok. Kaya naman, kahit 7 buwang buntis, kinakarir daw niya ang paglilinis. Pagising ko ng umaga, yan, walis, tapos napupunas-punas, ganun. Mas doble ngayon ang paglilinis ko para at least maiwasan ko yung allergy. Punas dito, punas doon. Ang kanyang kurtina, hindi po pwedeng maalikabukan. At syempre, hindi papayag si Mami Melanie na ang kanyang paboritong lugar sa bahay dapuan ng alikabok. Sa kwarto namin kailangan lagi malinis, maliwalas tignan. At ang punda ng mga unan at mga kubrekama, linggo-linggo raw kung kanyang palitan. Siyempre pag nalawayan o natagusan, ganyan, matik na papalitan ko yan. Tama ka riyan, Mami Melanie. Ayon kasi sa eksperto, bukod daw sa banyo at mga lababo, ang isa sa pinakakinakapitan ng dumi, walang iba kundi ang ating mga kama. Ayon sa pag-aaral ng isang certified sleep coach sa Amerika, milyong-milyong bakterya ang kumakapit sa ating mga kama. Sinong mag-aakala na ang pundang ginamit lang sa isang linggo ay may bakteryang aabot sa 3 milyon? Mas maduming pangaraw ito kaysa sa ating mga banyo. Habang ang isang linggong bedsheet kayang makaipon ng 5 milyong bakterya. Mas madumi pa kaysa sa ating mga doorknob. Paano nga ba nagkakaroon ng dumi ang ating mga kama? Sa mga higaan natin, kadalasan nagkakaroon tayo ng mga mikrobyo dahil na rin sa contribution ng mga tao na humihiga dito. For example, kagaya ng kumakain tayo sa kama natin, pwede tayo mag-deposit ng laway, ng pawis natin, at natural din na nagsished off tayo ng mga dead skin cells. Oh, hindi ka pa rin ba kumbinsido? Ipapakita sa atin ngayon ni June Barnes, isang microbiologist, kung gaano karaming dumi ang mayroon ang mga punda at bedsheet na hindi pinalitan sa loob ng isang linggo. Surface ATP testing gamit ang luminometer ang prosesong gagawin ni Sir June. Meron tayong swab na unan, ito ay 1 week nang nagamit. Base sa nakuha nating resulta, lumabas na mataas yung reading ng RLU or Relative Light Units. Gaano karami kaya ang nakitang dumi sa mga tines na punda at kubrekama? Abangan mamaya! Samantala, tuwing kailan nga ba nagpapalit ng kanilang punda at bedsheet ang ating mga kapuso? 2 times a week. May baby kami, kailangan magpalit ka agad. Weekly, nagpapalit ng pundat, bedsheet ng asawa ko. Sensitive po yung skin ko. 3 araw lang po or minsan 2 araw lang pinapalitan ko. Ilang araw o linggo lang ba dapat gamitin ang mga ito ayon sa eksperto? Wala naman talagang sinet na guidelines pagdating sa kung gaano kadalas palitan yung mga punda or kobrekama na ginagamit natin. May mga articles na nagsasabi na mainam na palitan yung mga kobrekama ng once a week. Pagdating sa mga punda, mas madalas dapat itong pinapalitan. May mga nagmumungkahi na palitan ito every 2 to 3 days. Pero hindi lang ito dahil sa pagiging metikuloso ha. Pwede raw kasing makakuha ng sakit dahil lamang sa maduming kama. Yung mga dead skin cells na iniwan natin ay pwedeng kainin ng mga dust mites at sila ay mag-proliferate sa ating mga kama. Ito ay malaking problema kasi itong mga dust mites na ito ay napatunayan na posibleng mag-trigger ng asthma attacks or ng allergic reactions. Balikan natin ang resulta ng ginawang test ng microbiologist na si Sir June. Base sa nakuha nating resulta, lumabas na mataas yung reading ng RLU or Relative Light Unit. Ito ay umabot ng higit sa 6,000 RLUs.
Itong bedsheet na ito ay nagamit na rin for 1 week. Ang RLU level na nakuha natin ay 663 lamang. Kadalasan ng standard na sinusunod natin pagdating sa mga luminometers kagaya ng ginamit natin ngayon ay mga 150 hanggang 300. Kung ito ikukumpara natin dun sa mga nakuha nating RLU readings, napakalaki ng indikasyon na mataas yung level ng dumi, yung nakuha natin sa ating kobre kama, dito sa ating unan. Kaya ang payo niya, Yung mga simpleng pagpapahangin lang dun sa mga punda or una natin at saka sa kobre kama or pagpapaaraw para lang matuyo yung mga moisture na naiiwan natin lalong-lalo na kung nagpapawis tayo habang natutulog. ugaliin ding magpalit ng damit bago humiga sa ating mga kama. Kung di mapakali at nangangati sa pagtulog, baka naman oras na para labhan ang punda at bedsheet mo. Para mahimbing ang tulog at panatag ang iyong loob.